Mga kapuso, mamayang gabi o madaling araw bukas, inaasahang magla-landfall ang Tropical Storm Bashang. Base sa pinakahuling forecast ng Pag-asa, sa Surigao del Sur unang tatama ang sentro ng bagyo. Bahagya rin po itong lalakas bago mag-landfall. Tatawirin ng bagyong Bashang ang Mindanao hanggang sa makarating ito sa Bohol Sea bukas ng umaga. Posible ring mag-landfall o dumaan malapit sa Siquijor at Negros Oriental ang bagyo. Hapon o gabi bukas, dadaanan ng bagyong Bashang ang Northern Palawan. Kaninang alas 8 ng umaga, namataan ang bagyo mahigit 300 kilometro silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour. Nakataas na ang wind signal number 2 sa ilang bahagi ng Mindanao. Mayroon ding lugar sa Mindanao ang nasa ilalim po ng signal number 1, gayon din ang Cuyo Islands at ilang panig ng Visayas. Tutok lang dito sa Balitang Hali mga kapuso para sa bagong listahan ng mga lugar na may wind signal batay po sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa. Samantala, pinaalerto naman sa banta ng 1 hanggang 2 metrong storm surge o daluyong ang mga nakatira sa mabababang coastal areas ng Agusan del Norte, Antique, Bohol, Camiguin, Cebu, Davao Oriental, Dinagat, Iloilo, Leyte, Misamis Oriental, Negros Provinces, Palawan, Siquijor, Southern Leyte, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Payo po sa mga residente, iwasan muna ang pagligo sa dagat o anumang aktibidad, maging sa dalampasigan. Lumikas na po sa matataas na lugar. Bilang pag-iingat sa bagyong Bashang, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Tacloban, Leyte, Butuan, Agusan del Norte at Hinatuan, Surigao del Sur. Pati na sa mga bayan ng Sogod at Carmen sa Cebu. Wala ring pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Hinagaran at La Castellana sa Negros Occidental. Pati na sa Bais at Hanhay o Tanhay sa Negros Oriental. Suspendido naman ang klase simula mamayang hapon sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Siquijor. Wala rin pong pasok mula preschool hanggang high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Bohol. Shift to alternative learning modality naman ang mga estudyante sa college at graduate schools doon. No face-to-face classes din mula kindergarten hanggang senior high school sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Cagayan de Oro City. Wala ring face-to-face classes sa lahat ng antas sa Cebu City. Mainam pong mag-check sa inyong mga LGU at lehitimong social media pages para sa pinakabagong announcement tungkol sa suspensyon ng klase sa inyong lugar. Samantala, insufficient in substance ang 2 impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos batay po sa botohan sa House Committee on Justice. Ikinadismaya yan ng ilang naghain at nag-endorso ng impeachment complaints dahil tila pinoprotektahan nila ng mga kongresista ang Pangulo. Patay na nga ba ang 2 reklamo? Alamin po natin yan sa Balitang Hatid ni Tina Panganiban Perez. Mahaba ang naging talakayan tungkol sa mga inilatag na grounds for impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa reklamong inihain ng grupo ni dating Party List Representative Liza Masa, 3 alegasyon ang nakaangkla sa betrayal of public trust. Itinatag, pinahintulutan at pinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang isang opisyal na patakaran ng allocables at non-allocables sa pagbubuo ng DPWH budget. At ito ang
naging batayan at bahagi ng isang buong sistema ng sentralisadong korupsyon na nagresulta sa tinatawag natin ngayong flood control corruption scandal. Ang Pangulo at tanging ang Pangulo lamang mismo ang may kapangyarihan na tuluyang mag-authorize ng release ng 213 billion pesos na unprogrammed appropriations na naging balon ng malawakang korupsyon. Kaya ito ay malinaw na pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Sabi ng ilang miyembro ng komite, walang naipakita sa reklamo na may direktang utos ang Pangulo kaugnay sa mga bintang. It is clear from the complaint that the President did not do any overt act that will show that he directed these three schemes. Having an imperfect policy direction is not an impeachable offense. Accusations are not factual allegations. Presidential approval of the release of these funds does not equate to discretionary indulgence. It is actually a requirement of law. Pero ang ibang mambabatas, naniwalang sapat ang mga nilalaman ng reklamo para umusad ito. Kapag pinatay ang investigasyon, kung pipigilan ng komiting ito ang pag-usad ng investigasyon, ang magiging imahe ng Kamara ay may pinagtatakpan. Lalo na't maraming mambabatas ang di umano'y nakinabang. To support this charge, the complaint alleges that the quote-unquote Saldico confession confirmed the President's personal and direct involvement. And I respectfully submit that given that standard, that these allegations are assumed to be true, the complaint, insofar as the third ground is concerned, does satisfy the threshold standard of sufficiency in substance. At ng pagbotohan ng House Committee on Justice kung sufficient in substance ito, with vote in favor of the motion, 7, and those against the motion, 39, with 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. That concludes the voting. idineklara ring insufficient in substance ang impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. Base sa rules ng Kamara, kung insufficient in substance ang impeachment complaint, i-dismiss ito at isusumite ng komite ang report nito sa plenaryo. Patay na nga ba ang dalawang reklamo? As far as the proceeding today is concerned, I can consider that. However, we should be mindful that the committee report can still be reversed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives. I cannot still say it's dead because there's still a proceeding that will happen in the plenary. Ang desisyon ng komite, ikinadismaya ni dating Congresswoman Maza. Sa palagay po namin, prematurely murdered ang impeachment complaint na ito. Nakakalungkot na kung dito sa proseso na ito ng impeachment, hindi natin makukuha ang katarungan, talagang mapupersa ang mamamayan na lumabas sa prosesong ito para makuha ang katarungan na atin pong inaasam. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na nag-endorso sa reklamo, tila ipinagtanggol ng mga kongresista ang Pangulo. Sabi nila sa kanilang pagtingin ay hindi raw impeachable ang mga offense na nasa complaint. Hindi po yun ang tungkulin ng mga kinatawan ng Justice Committee. Hindi nila tungkulin na mag-abogado para sa presidente.
Ngunit tila yun na po ang nangyayari dahil hinuhusgahan na nila ang ebidensya. Sabi naman ng Malacanang, hinayaan lang ng Pangulo na gumulong ang proseso. Kumpiyansa raw ang Pangulo noon pa man na wala siyang ginawang impeachable offense. Nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan at doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita po natin na talaga na wala naman pong merito ang nasabi mga complaints at miskin na po ang Pangulo ay kumpiyansa na wala siya pong ginawang anumang impeachable offense. Hindi na raw tinutukan ng Pangulo ang naging talakayan sa House Justice Committee dahil may dalawang engagement siya sa loob ng palasyo. Nakatutok daw ang Pangulo ngayon sa pag-angat ng bumagal na ekonomiya ng bansa. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, sa unang pagkakataon mula noong February 2025, nasa 2% ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2% ang inflation rate nitong Enero. Ito rin ang ikalawang sunod na buwang bumilis ang inflation. Sabi ng PSA, nakaambag sa inflation ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng kuryente at renta sa bahay. Gayun din ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Nakaambag din daw ang mabilis na pagtaas ng presyo sa mga restaurant at iba pang kainan. Sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, pasok ito sa 2 hanggang 4% inflation target ng gobyerno para sa 2026 at 2027. Dahil kuryente ang isa sa mga nakaambag sa inflation, tututukan daw ng gobyerno ang renewable energy at iba pang programa para mapababa ang presyo ng kuryente. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang batang lalaki matapos magulungan ng dump truck sa Ilagan, Isabela. Chris, ano ang nangyari? Bakit nagkaganyan yung insidente daw? Connie, batay sa investigasyon ng pulisya, sakay ng tricycle ang biktima bago mangyari ang insidente. 2 truck ang kasunod ng tricycle na nagmabagal ng takbo para pumasok noon sa paaralan sa barangay San Felipe. Biglang pumunta sa kanan ng isang truck habang nag-overtake naman sa kaliwa ang isa pa. Doon na nahagip ang tricycle. Tumilapon pa ang bata at nagulungan ng truck. Sugatan din sa insidente ang tricycle driver at isa pang bata na nagpapagaling na sa ospital. Ligtas naman ang nanay ng bata na kasama niya nang mangyari ang aksidente. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng nag-overtake na truck na nangakong sasagutin ang pagpapalibing sa bata. Hindi pa makapagdesisyon ang nagluluksang pamilya kung magsasampa ng reklamo laban sa truck driver. Patuloy pa ang investigasyon. Napeste naman ang ilang tanim na mais sa Mangaldan dito sa Pangasinan. Tinamaan na ito ng fall armyworm o kung tawagin dito ay uod na harabas. 1 buwan pa lang ang mga pananim na itinuturing pa man din na most vulnerable stage o critical sa paglaki ng mga mais. Ayon sa isang eksperto, hanggang 70% ng mga tanim ang pwedeng masira kung hindi sosolusyonan ang mga harabas. Pinulong na ng Department of Agriculture at lokal na pamahalaan ang mga magsasaka sa lugar. Tinuruan sila ng paraan para puksain ang mga uod. May magkaangkas sa motorsiklo na sugatan matapos sumemplang sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kagabi. Nagkasalpukan naman ang isang jeep at taxi matapos ang ilang oras. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Naitulak ng ilang metro ang pampasaherong jeep matapos itong salpukin ng taxi sa Commonwealth Avenue, Quezon City bago mag-alas 5 ng umaga kanina. Sa lakas ng pagkakabangga, pumihit pa kanan ng taxi. Nawasak ang harapang bahagi, nabasag ang windshield at nayupi ang hood ng taxi. Ang jeep naman nayupi rin ang kaliwang likurang bahagi. Nasugatan sa kamay ang 42 anyos sa taxi driver. Nagtamo rin siya ng bukol sa ulo at iniinda ang pananakit ng binti. Kwento niya, pag-arahin na siya sa payatas nang ikat umano siya ng jeep. Kasi nagulat na rin ako, bumangga ako sa kanya kasi diretso lang ako sa gitna ng kalsada yung saktong linya lang ako eh. Tapos nakagulat na ako, may jeep na gumanon, kumat. Walang sakay ng mga pasahero ang jeep na magsisimula pa lang sa pamamasada. Itinanggi ng jeepney driver na kinat niya ang taxi. Ang taxi raw ang biglang bumangga sa likuran niya.
Galing ako sa bahay, pababa, diretso lang takbo namin. Mamaya, bigla lang umusad, paakyat ako. Malakas ang lugabog sa jeep. Ang nakarating ako doon, tapos doon, pagdating doon sa baba, tiningnan ko, wasak. Binalikan ko agad siya. Kasi... Pero kinat niyo ba, sir? Wala. Kasi nung galing kami doon sa kan, tumakbo kami, wala naman sasakyan, sir eh. Alas 6:30 ng umaga na tuluyang mahatak ang mga sasakyan patungo sa QCPD Traffic Sector 5. Sa Commonwealth Avenue pa rin sugatan na magkaangkas sa motorsiklo matapos sumemplang bago maghating gabi. Ayon sa mga responding rescuer, parehong nagtamo ng mga gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang lalaking rider at angkas niyang babae. Dinala sa ospital ang dalawa matapos mabigyan ng paunang lunas. Inaalam pa ng mga otoridad kung paano sumemplang ang mga biktima sa lugar. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na kumwestiyon kung naaayon ba sa konstitusyon ang pagbuo ng Independent Committee for Infrastructure. Batay sa desisyon, kulang ang petisyon sa basic requirements para magsagawa ng judicial review. Nilabag din daw nito ang hierarchy of courts doctrine dahil direkta itong inihain sa Korte Suprema. Bagamat pinapayagan ito sa mga pambihirang kaso, walang binanggit ang petitioners na sapat na dahilan para hindi idaan sa mababang korte ang petisyon. Hindi rin daw napatunayan ng petitioners na may nalabag na karapatan o nakakaapekto sa kanila ang ICI. Sa isang mensahe naman sa GMA Integrated News, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang pagbuo ng ICI ay pagpapakita ng Pangulo sa taong bayan na maganda ang kanyang hangarin sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Wala pang komento rito ang petitioners. Samantala, aprobado ni Pangulong Bongbong Marcos ang 5-year validity ng mga bagong biling sasakyan sa ilang kondisyon. Ginagawa na ang mga panuntunan o patakaran kaugnay niyan. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Sa kasalukuyan, 3 taon valid ang rehistro sa isang bagong biling sasakyan dahil ipinagpapalagay na maayos ang kondisyon. Pero sabi ng Department of Transportation, dahil marami nang may 5 taong warranty at 5 taong alaga sa maintenance ng kasa, iminungkahi nito sa Pangulo na gawing 5 taon na rin ang validity ng rehistro ng mga bagong bili. For the convenience nitong mga motor vehicle owners at motorcycle owners, no? At para maiwasan na rin po natin, hindi lang po yung mahabang pila, pero again, yung mga parang fixers, corruption, kasi diyan nagsisimula po lahat yan. Inaprubahan ng Pangulo ang 5-year validity ng mga bagong biling sasakyan sa ilang kondisyon. Sabi ng ating Pangulo is to ensure the roadworthiness ng ating mga itong bawat sasakyan. Kaya kami naman po sa DOTR, maglalabas kami po ng department order within the week. Sa ganun, we can ensure not only the roadworthiness, pero yung patakaran at panuntunan how to do it. Binabalangkas na ang panuntunan para dyan na inaasahang makakapigil sa katiwalian at makakabawa sa pasanin ng mga nagpaparehistro. Paglilinaw ng LTO, ang hinihintay nilang patakaran ay mapapakinabangan lang ng mga bibili matapos ito maging epektibo. Yun lang pong mga brand new na paglabas po nitong ating 5 years, yung pong magsisimula doon na mga lalabas na mga brand new na sasakyan. Ibig sabihin, kung nabili mo na ang sasakyan bago ipatupad ang bagong patakaran, magpaparenew ka ng rehistro matapos ang 3 taon at required dyan ang smoke emission testing. Sa mga sasakyan namang bibilhin, kung epektibo na ang 5 taong validity ng rehistro, pinag-aaralan pa kung kailan itatakda ang roadworthiness check. Yun ang fina-finalize namin on the 4th or the 5th year para ma-check na. Pabor na pabor kami doon sa mga bagong. Sana madamay naman yung yung kagaya namin yung lumang modelo. Kahit 3 years ulit, wag lang 1 year para makatipid naman kami. At saka ang dami kasi pag pumila ka ngayon, hindi agad nakukuha, babalik ka na naman. Sana masama yung mga lumang modelo na kahit 3 years, maramdaman din po namin yung kaginhawaan nilang pagpaparehistro kasi yearly, mahirap talaga magparehistro, pabalik-balik ka. Minsan, di kaya na isang araw. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Kaugnay naman po sa boto ng House Committee on Justice na insufficient in substance ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kausapin po natin si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, ma'am. Good morning, Connie, and thank you for having me here. Ano na po ang aasahan ng taong bayan? Ngayon po nga parehong insufficient in substance ang dalawang impeachment complaints laban po kay Pangulong Marcos. Well, ang consequence nito, Connie, this is similar to a dismissal, no? However, ito po ay subject sa approval ng at least 1/3 of all the members of the House of Representatives. So this coming Monday, continuation po yan ng aming committee meeting kung saan amin pong i-prepare ang aming committee report at ito po ay pagbobotohan din sa Justice Committee, and after that we will be transmitting this to the plenary, no? Doon naman po sa plenary kung kailan po ito ma-include sa agenda, pagbobotohan din po ito. Kung ito po'y aproban ng at least 1/3 of the members of the House, then the impeachment process is terminated already. Pero kung ito po'y i-disapprove ng at least 1/3 of all the members of the House, that is tantamount to reversal of our decision. In which case, ibabalik po sa amin yung aming committee report and we will be constrained to prepare necessary articles of impeachment. Pag nagawa po namin yung articles of impeachment, ibabalik po ulit namin ito sa plenary subject again to the approval of at least 1/3 of all the members of the House. Pag in-approve po yan, that warrants transmittal to the Senate. At kanina ho, sa panayam ng unang hirit kay Representative Terry Ridon, sabi po niya malabo raw na maabot talaga itong 1/3 ng mga miyembro ng Kamara para ma-reverse itong desisyon ng komite. Ano ho ang reaction niyo dyan? Well, I do not want to preempt what will happen on Monday, no? I do not want to preempt kasi wala naman akong nakakausap sa kanila. I would like to maintain my independence and impartiality here. In my capacity, of course, as the Justice Chairperson, no? So I cannot comment on that about the statement of the Honorable Ridon. Okay, pero ito po, reaksyon nyo na tila naprotektahan daw ng Kamara si Pangulong Bongbong Marcos. Given syempre na ito ho ay numbers game talaga and he still has the support of the majority. Ano ho ang reaksyon nyo dyan? Of course, we do not deny that somehow this is a numbers game, no? But in all fairness sa lahat ng mga members ng Justice Committee, the Filipino people were able to witness the extensive and exhaustive deliberation that we did in the determination not only of substance but even in form, di ba? We extended all the possible liberality for them to manifest their respective comments and positions because my objective then is to ventilate lahat ng mga possible opinions which the Filipino people may have, the people we are representing, no? And ako bilang chairperson ng Justice Committee, really, I am convinced and I maintain that the members of the Justice Committee acted with independence and impartiality when they voted on the insufficiency in substance of both impeachment complaints. Okay, at kabilang daw yung mga ebidensya na galing daw sa mga balita o news article, no? Pati yung video ni Zaldico, kaya may mga bumotong insufficient in substance yung reklamo laban po sa Pangulo. Sa parehong batayan nyo rin ho ba susuriin ang impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte? Definitely, Connie, sapagkat iisa lang rules ang aming ipinapatupad. We're following the rules of impeachment of the House of Representatives adopted by the 20th Congress. We're following the Constitution and we can assure the Filipino people na kung anong naging parameter namin, kung anong naging procedure namin, kung anong naging deliberation namin in the impeachment deliberation against the President, no? Will be observed as well come the referral of the impeachment complaints against the Vice President. Sabi po ni Speaker Boji D, hindi pa raw niya natatanggap yung impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ano ho ba ang petsa o timeline kaya na tinitignan nyo para simulan na ng committee ninyo yung pagtalakay sa impeachment complaint laban naman kay VP Sara?
We cannot start, Connie, hanggat hindi na-refer sa Justice Committee yan, no? Apo. So same rules tayo ng kamukha nung kay President Bongbong Marcos, no? The Secretary General has to transmit to the Speaker immediately, and then the Speaker has a period of 10 session days to include it in the order of business of the plenary, and then from the plenary, they have 3 session days to refer that to the Committee on Justice. I can assure the Filipino people na once matanggap yan ng Committee on Justice, we will proceed immediately to the proceeding before the Justice Committee. Ma'am, maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali. Thank you, and maraming salamat din po sa lahat ng mga viewers and listeners. Yan po naman si House Justice Committee Chairperson Representative Jervil Luistro. Webes latest mga mare at pare, kung last season, Digital Dance Stars ang kakolab ng Celebrity Dance Stars, sa Season 2 ng Stars on the Floor, ibang grupo naman ang makikipag-dance showdown. Magsasama-sama ang Celebrity Dance Stars at ang mga dance stars from the world of P-pop. Meet the P-pop Dance Stars. Yan ay sina Joker ng First One, Jao of Alamat, Sofia of Kaya, Denise of Calista, at Jeremy of Horizon. Next natin dapat abangan kung sino naman ng Celebrity Dance Stars this season. Magbabalik bilang members ng Dance Authority, sina Kapuso Primetime Queen Marian Rivera at Dance Red Master Coach J. New member naman ng Dance Authority si Kapuso Total Heartthrob River Cruz. Hosted pa rin niya ni Asia's multimedia star Alden Richards. Abangan ang premiere ng Stars on the Floor Season 2 sa February 15 sa GMA. Pasok na sa quarterfinals ng Abu Dhabi Open 2026 si Pinay tennis star Alex Ayala. Wagi si Alex laban sa pambato ng Belarus. Sunod niyang makakalaban ang pambato naman ng Russia na si Ekaterina Alexandrova na nasa rank 11 ng Women's Tennis Association. Quarterfinals bound din si Alex at kanyang kadouble na si Janice Chen ng Indonesia. Sunod nilang makakatapat sa doubles ang pambato ng China na si Shuai Zhang at Cristina Buxa ng Spain. Thankful naman ng Pinay tennis star sa suportang natatanggap niya mula sa fans. Sa gitna ng usap-usapang pagpapalit ng liderato ng Senado, kinumpirma ni Senador Tito Soto na plano nilang paupuing Senate President si Senadora Loren Legarda bago matapos ang 20th Congress. Balitang hatid ni Ian Cruz. Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Hindi si Senate President Tito Soto kundi si Senadora Loren Legarda ang nakaupo sa upuan ng Senate President nang mag-resume ang sesyon matapos ang mahabang suspension. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority. They know that yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Nangyari yan habang umuugong ang umano'y panibagong kudita sa Senado kung saan si Legarda umano ang papalit kay Soto bilang unang babaeng Senate President sa kasaysayan. Sa larawang ipinost ni Senador Kiko Pangilinan, kitang nakangiti siya kasama sina Soto at Legarda at mga kapwa taga-majority na sina Senador Ping Lacson, Zubiri, JV Ejercito, Win Gatchalian, Risa Ontiveros at Bam Aquino habang nasa Senate Lounge. #PowerSharing ang inilagay na caption sa larawan. Pagkatapos ng sesyon, tinanong ng media sina Legarda, Zubiri at Soto. Ma'am, Senate President na. Presiding officer. Ma'am, nag-tweet si Senator Kiko #PowerSharing. I don't know. Maybe you ask Senator Kiko. Ma'am, pero would you confirm, ma'am, kayo daw tinutulak na Senate President?
Thank you. Bakit, Madam President? Was there She's, an attempt po? maybe the future president of the Senate. We'll see. Future. Yeah, we discussed and all's well that ends well. Our group is more solid than ever now. Wala, nakakatuan lang namin. Pero may attempt pa talaga, sir, na magpalit ng leadership? Well, better ask them. Better ask them. Wala akong alam. Meron bang sinasabing power sharing doon sa sa post ni Sen Kiko? Nagbibiro lang yun. Nang tanungin tungkol sa umunay kudeta, sabi ni Soto, Sir, can you say na you thwarted an attempt? Not me, it's the majority. The majority They thwarted. always decide. The majority thwarted an attempt on your leadership, sir. Okay, sir. So there was an attempt and you were able to prevent it? Well, the majority, The majority. not me. May usapan ng term sharing. Between who? Nolan, pala sa akin. Towards the end of the term. Ano lang, launch talk. Para daw all's well that ends well. Maganda, walang away, term sharing. Kung sakali. Will there be term sharing? Power sharing daw pa kayo sa In Senate. the near future. Nagkaroon ng attempt. Kayo naman, kasi yan yung ano namin. We're all one big happy family. kinumpirma ni Soto na ang plano ay paupuin si Senadora Ligarda bilang Senate President bago matapos ang 20th Congress. How are you feeling, sir? Okay, same. No worries. No. Ako ba, Senator? I can do any work in the Senate. I can be majority leader, minority leader, Senate President, or even a regular senator. I have no problem with that. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita sa Visayas at Mindanao. Sa Amlan, Negros Oriental, nanlaban sa kakaiba at delikadong paraan ng isang lalaking tinutugis ng mga pulis. Sara, anong nangyari? Connie, huli kam ang lalaki na binombahan ng gasolina ang humahabol sa kanyang pulis. Sa CCTV ng gas station, kitang nasa pool sa mukha at iba pang bahagi ng katawan ang pulis. Nagpambuno sila hanggang mabitawan ng lalaki ang gas pump. Naaresto ang lalaki sa tulong ng isa pang pulis. Ang lalaki, suspect na tinutugis pala dahil sa pagnanakaw ng isang motorsiklo sa bayan ng San Jose. Nabawi ang motorsiklong ninakaw ng suspect. Wala siyang pahayag. Bukod sa carnapping, may hiwalay na reklamo pa laban sa suspect dahil sa panlalaban sa mga otoridad. Inoobserbahan pa ang kondisyon ng pulis. Naghahanda na sa posibleng paglikas ang mga nasa flood-prone area sa Western Visayas dahil sa inaasahang epekto ng bagyong Basyang. Sa Dumangas, Iloilo, inililigpit na ng mga residenteng nakatira malapit sa coastal areas ang kanilang mga gamit. Ang ilan, tinalian at nilagyan na ng pampabigat ang bubong ng kanilang bahay. Ipinwesto na rin ng mga mangingisda sa ligtas na lugar ang kanilang mga bangka. Ganyan na rin ang ginagawa ng mga nakatira malapit sa ilog sa Bacolod City. Nakahanda na ang emergency responders at equipment para tumulong sa mga maapektuhang residente. Sa forecast ng Pag-asa, inaasahang tatama sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ang bagyong Basyang na isa ng tropical storm. Kaugnay naman sa investigasyon at pagtutok ng DOJ sa flood control projects, mga pinaghahanap na personalidad at iba pang malalaking issue. Kausapin po natin ang tagapagsalita ng Department of Justice, si Attorney Polo Martinez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po sa mga nakikinig sa viewers. Good morning, Ms. Connie. Nako, may mga tanong ho tayo dito. Siyempre, may makukulong pa ba at dagdag pang makakasuhan sa anomalya sa flood control project, sir? At kung meron man, kailan kaya daw yan mangyayari? Mukhang naiinip daw yung mga tao eh. Opo, so right now, meron po tayong mga pending cases sa DOJ na iba po, of course, our current, yung ibang kaso po na pending dito, na-refer na po sa Ombudsman for filing with the Sandigan Bayan. We know that one case is yung malversation case po against former Senator Ramon Revilla. Mga iba pong kaso, pending pa po dito, and if found to have sufficient evidence, ipa-file din po yan with the proper court.
Okay, at sa ngayon ho, may mga iba pang personalidad ba na nag-a-apply pa sa Witness Protection Program na may kaugnayan po syempre dito sa investigasyon sa anomalya sa flood control projects? Sa ngayon ho, no, wala pa pong additional applicants. Wala ring additional admitted witnesses. Apat lang po sila currently. Yan po si Yusek Bernardo, Yes. Engineer Opulencia, Sally Santos, and Henry Alcantara. So wala pa po natatagdagan as besides these four. Pero linawin lang ho natin na talagang prerequisite, kumbaga, yung restitution o yung pagbabalik po ng mga nakaw na mga salapi ng taambayan dun sa mga personalidad po na mag-a-apply kung sakasakali sa Witness Protection Program. Okay. So maganda pong topic to, no? Linawin po natin na hindi po prerequisite or condition, requirement ang restitution bago po ma-admit sa program. Ang main criterion po for being admitted into the program will ultimately be the testimony of the witnesses, yung laman or the substance of their testimony, if it's competent enough to testify in court, kapag po pwede natin makita na it can be corroborated, meaning na kapag pinagtahi-tahi yung mga iba't ibang ebidensya, makita ba na makabuluhan itong testimony nila. Ang restitution or pagbalik ng pera para po sa mga kaalaman ng lahat, incidental lang po yan. Meaning bonus lang, kumbaga, no, so to speak. Because alam po natin na kapag na-admit na po isang witness sa program, may certain level of immunity na sila. Hindi na po sila pwedeng kasuhan o habulin sa mga kaso o against certain liabilities. So Okay. yung logic po behind that is habang maaga pa, 'di ba, makapagbalik po, voluntarily commitment nila na magbalik ng pera. Parang goodwill lang on their part. Pero kasi ho, nabanggit na rin ho ni Ombudsman Remulla, no, na sinasabi niya na in the case of halimbawa Zaldico, bago siya syempre maging state witness or at least magkaroon po ng tsansa na ma-admit po sa Witness Protection Program, kailangan magbalik muna siya ng mga nanakaw na pera. Ano ho, parang nagkakaroon kasi ng kalituhan doon sir. Opo. So, just to clarify po, no, iba po kasi ang jurisdiction and mandate ng ombudsman sa DOJ. And may sarili pong kakayanan, kapangyarihan, and prerogative ang ombudsman na tumanggap na kanilang sariling witnesses. Independent po yan and separate from the DOJ. I see, So, okay. let's make that clear. Opo. Malinaw na po yan. At kamusta po ang efforts naman ng DOJ na makipag-ugnayan sa Interpol, no, at iba pang foreign counterparts para mahanap at mabalik po ng bansa yung mga pinaghahanap na personalidad tulad ni Zaldico, Harry Roque at maging si Atong Ang? Opo. So, ang DOJ po, nag-file na po ng request with Interpol for the issuance of red notices for certain individuals. Hindi ko lang po masisigurado kung lahat na po ito sapagkat DFA po ang primary ahensya, ang primary agency mandated to coordinate with the different countries. Sa DOJ, as far as we're concerned, we filed the proper requests and we're still currently awaiting results. No? Okay. Marami pong salamat sa inyo pong oras, sir. Thank you po. Thank you, Ms. Connie. Yan po naman si DOJ spokesperson, Attorney Polo Martinez. Nilooban ng isang lalaki ang isang ginagawang restaurant sa Marikina. Tinangay niya ang video cassette na gagamitin daw sanang pang KTV sa ginagawang restaurant. Ang paliwanag niya sa balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV, kita ang isang lalaking sumuot sa telang panakip sa gate ng isang ginagawang restaurant sa JP Rizal Street, Barangay Concepcion 1, Marikina City hapon nitong Lunes. Tumambay siya ng halos 7 minuto hanggang sa inakyat na ng lalaki ang gate at pumasok sa restaurant. Naglakad-lakad siya sa loob. Maya-maya pa, binuhat niya ang isang kahon palabas ng gate. Bumalik pa ang lalaki at kumuha ng isa pang kahon. Nilusot niya ang mga kahon sa ilalim ng gate at saka muling sumampa palabas ng restaurant. Isinakay niya sa sidecar ang mga ito at saka umalis. Kwento ni Celso na bantay ng restaurant, natangay ng sospek ang halos 30,000 pesos na video cassette na gagamitin daw sanang pang KTV sa ginagawang hotpot restaurant.
Pumunta raw ang sospek sa lugar isang araw bago ang pagnanakaw para manghingi ng mga kalakal. Pumayag daw ang may-ari ng restaurant. Kinaumagahan, bumalik daw ang sospek para kunin ang mga natirang kalakal. Hapon nang siya ay nanloob at nagnakaw sa restaurant. 1:15 p.m., ayun po, bumakod po siya dyan. Tapos kinuha niya po yung pang KTV set, yung mga amplifier po, wireless mic. Sinira niya po yung bakal doon na nakaharang. Tapos may box po kasi dyan sa labas yung mga parang package na tinapon na rin. Doon siya dumaan. Ang sospek bumalik pa raw ulit sa lugar umaga kahapon para muling manghingi ng makakalakal na karton. Pinipilit po ako pero tinatanggihan ko naman siya. Pero talagang pinipilit niya, parang gusto niya talagang pumasok. Hindi ko siya pinapasok kasi nga baka po mayroon siyang dalang kutsilyo kasi naka-jacket po siya. Ayon sa barangay, residente ng Barangay Tumana ang sospek na dati na raw sangkot sa ilang insidente ng nakawan sa iba't ibang lugar sa Marikina. Pasado 1:00 ng madaling araw kanina nang maaresto ang sospek matapos makita ng iba pang bantay ng ninakawang restaurant na nakatambay siya malapit sa establishmento. Agad namin inikutan at nadaan naman namin nasa waiting shed, nakaupo siya ron. May dala siyang sidecar na kalakal. Na-recover sa sospek ang mga ninakaw na items mula sa pinagbentahan niyang kapitbahay sa Barangay Tumana. Hindi na siya selado, bukas na yung kahon niya. Ginagamit na rin yata yung mic nila. Aminado ang 34 anyos na sospek sa krimen. Lasing po ako. At wala po akong kain. Binanta po. Doon sa lugar po namin. 500 lang po. Binibili ko ng pagkain. Nangingi po ang pasensya sa kanila sa abala ng ginawa ko po. Hindi na po maulit. Nakatakdang i-turn over sa pulisyang ang sospek na mahaharap sa reklamong theft. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inuulan na po ang Surigao del Sur dahil sa bagyong Basyang. May ulat on the spot si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James? Yes, Connie, nakakaranas na ng mga pag-ulan ang Surigao o dito sa hinatuan sa Surigao del Sur habang papalapit ang bagyong Basyang. Mga bangka na mga mangingisda inangat na bilang paghahanda sa bagyo. Magdamag na nakaranas ng pag-ulan na may kasamang bugso ng hangin ang hinatuan sa Surigao del Sur. Ayon sa latest bulletin ng Pag-asa, isinailalim na sa wind signal number 2 ang malaking bahagi ng Surigao del Sur kabilang ang hinatuan. Samantala, nagtulong-tulong naman ang mga mangingisda mula sa Barangay Aquino upang maiangat ang kanilang mga bangka para hindi ito masira kung sakaling biglang lumakas ang alon. Taas na rin ng no sailing policy ang LGU Hinatuan na nagbabawal sa mga mangingisda na pumalaot. Suspendido din muna ang island hopping na mula sa Enchanted River papunta sa 3 island destinations ayon sa Chief Operations ng Enchanted River. Connie, patuloy ang ginagawang monitoring ng LGU Hinatuan sa galaw ng bagyo at pinayuhan ang mga residente na nasa malapit dito sa coastal area na maghanda kung sakaling magpatupad man ng preemptive evacuation. Connie? Maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Nahuli kam ang pagnanakaw ng 18 anyos na lalaki sa isang tindahan sa Lipa City, Batangas. Makikitang naghahalughog na nga ho yung binatilyo sa tindahan madaling araw ng Linggo. Sandali ring nakita sa kamera ang mukha ng lalaki. Natangay niya ang kita ng tindahan. Kumuha pa ang binatilyo ng mga sigarilyo at isang cellphone. Nasa mahigit 22,000 pesos ang kabuang halaga ng natangay niya. Naaresto ang suspect at nahaharap sa kasong robbery. Arestado po ang 6 na Chinese dahil sa pagpapatakbo umano ng ilegal na pabrika ng sigarilyo sa Pampanga. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Connie, nakakordon na itong bodega sa likuran ko. Nandyan kasi yung mga ebidensya ng umano'y illegal na pagawaan ng sigarilyo dito sa Mexico, Pampanga. 6 na Chinese nationals ang inaresto at mahigit 60 Pilipino ang narescue ng mga otoridad.
Ilang makinang gamit sa paggawa ng pagpapak ng mga sigarilyo, bulto-bultong mga sigarilyo, fake BIR stamps at packaging materials. Yan ang nasamsam ng mga otoridad sa dalawang warehouse dito sa isang compound sa Barangay Panipuan sa Mexico, Pampanga. January 28, sinalakay ng mga otoridad ang compound na ito na ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla ay nagpapatakbo ng iligal na operasyon ng paggawa ng sigarilyo. Dito ina-assemble, pinapak at tinatatakan pa raw ng peking BIR stamp sa mga pakete ng sigarilyo. Arestado ang 6 na Chinese nationals na umano'y nagpapatakbo sa pagawaan. Na-rescue naman ng otoridad ang mahigit 60 na Pilipino o 60 Pilipino na mga biktima raw ng human trafficking. Sabi ni Remulla, pinangakuhan daw sila ng mahigit 15,000 pesos kada buwan na sweldo pero pinagtrabaho raw sila sa inhumane conditions o hindi makataong kondisyon at hindi pa raw sinusweldohan. Isang buwan daw tumakbo ang operasyon at humigit kumulang 4.5 billion pesos ang halaga ng iligal na sigarilyong nagawa na rito. Karamihan daw dyan ay nasa merkado na. Ayon sa PNP, may pagkakapareho sa stamps na nakita rito at sa mga naunang nasamsam ng PNP Highway Patrol Group noong December 31, 2025 at sa Balete, Batangas noong January 1 sa Malabon. Kaya kasama sa investigasyon ng otoridad ay kung konektado ang mga ito. Sabi ni Remulla, base sa kanilang intelligence information, 2 congressman mula sa Luzon ang mastermind sa operasyon ng iligal na paggawa ng mga sigarilyo. Tumanggi muna siyang pangalanan ang dalawa. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga suspect at tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga na-rescue na Pilipinong manggagawa. Connie, human trafficking at agricultural sabotage ang ilan lang sa mga asuntong haharapin ng mga suspect at patuloy yung investigasyon at follow-up operation sa mga pulis. Yan ang latest mula rito sa Mexico, Pampanga. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Darlene Kai. Ito naman sa help desk ng isang ospital sa Corcuera, Romblon, may kakaibang lumapit. Isang pusa na gusto yatang magpa-tulong. Nga eh. Ang pusa sa help desk nila may reklamyaw. Kinakausap naman ito ng empleyado ng LGU pero ang sagot ni Muning ay puro meow. Baka naman nangihingi lang ng cat ayuda ang pusa. Ang video 11 million na ang views at pinusuan ng halos 400,000 netizens. Trending! At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.